Okay, tuturuan ko kayo ng pagko-connect ng audio mixer, wala pong equalizer, crossover na agad. No? Kasi request kasi to sa atin na wala siyang equalizer, crossover lang siya meron. Tapos meron siya dalawang amplifier. Dalawang amplifier. Siguro meron siyang subwoofer or mid-high. No? O di gawin na natin hanggang tatlo. Pwede pa nga hanggang apat eh. O, tatlo lang muna para hindi kayo malilito. Tatlong integrated amplifier. Okay, ulitin natin. Audio mixer, crossover, tatlong amplifier. So, meron na akong ginawa dyan. So, kaya lang baka natabunan niya. Kaya ina-update lang natin. So, panoorin po ninyo para po kayo ay matuto at i-share po ninyo yung video para natututo rin yung iba. Okay? So tayo po ay magkakaiba ng audio mixer na ginagamit. Napakarami pong audio mixer sa Pilipinas, no? So ganito na lang po 'yan. Ang mga audio mixer naman po ay halos pare-pareho lang naman din halos ng output at mga input. So bibigyan ko kayo ng halimbawa ng main output. Pwede kayong gumamit ng XLR, left and right, pwede naman PL jack, or kung walang PL jack, meron namang RCA output. Okay, lagi po ninyong hahanapin yung mga main output. Kahit alin dyan kung anong audio mixer kayo meron, main output po lagi ang hahanapin ninyo. Doon tayo lagi mag-uumpisa. No? So ito yung ating ginagamit natin na ABDO, no, KP4, 4 channel po yan. So ang gagamitin natin ay XLR cable. So hindi tayo maglalagay ng cable para hindi kayo naguguluhan sa mga wiring. No? So pakikita ko lang sa inyo. Okay. So, sundan po ninyo itong ating video para po kayo ay matuto. Ang i-connect natin ay tatlong amplifier dito sa crossover, okay? So, gamit tayo ng cable, depende sa mga audio ninyo, no? Audio mixer ninyo, no? Gagamit tayo ng cable wire, XLR, So, ulitin natin, no? Mula main output ng ating audio mixer, papasok po yan sa input ng ating crossover. Input. Yan, left and right po yan. Okay? So, ito yung left and right ng ating input. Okay? So, ngayon, ang mangyayari, dahil meron tayong dalawa or tatlong integrated amplifier, lahat po ng nakikita ninyo na yan, left and right, yan po ay mga output. Ibig sabihin, sila po ay nangangailangan ng amplifier na hiwa-hiwalay. So, ganito yan kasi left and right yan. So, halimbawa, si low, ito po yung low, at ito po yung isa pang low. Dahil nga left and right yan, silang dalawa. Okay? So ito yung ating mid-high or yung mid-range. No? Ito. Tapos ito. Okay? So dalawa, left and right din. Then yung high or yung tweeter, ito. At ito. Okay? So ganito yan, no? Mag-upisa muna tayo sa low. Ibig sabihin kung meron kayong subwoofer. So bakit nga ba kailangan pang gamitan ng crossover? Para sa inyong mga subwoofer, wala pong lumalabas na boses, puro kalabog lang. Siya po ang magsasala ng ating mga frequency or tunog. Pag sinabing si bass lang ang ilalabas niya, no? So halimbawa, maglalagay kayo ng cable wire dito. Female XLR po, okay? So dalawa yan, left and right. So halimbawa, nakalagay na yung female XLR, dalawa. Tatakbo yan sa amplifier kung saan po doon yung magdadrive sa subwoofer. Ito laging nagiging problema ninyo, no? So, yung selector. So, ang selector ng ating mga amplifier ay tape, tuner, CD, VCD, yung iba DVD, yung iba meron pang CD, DVD, no? Yung iba pa nga may TV, no? So, halimbawa ito, naglagay kayo dito sa tape ng input para sa sub. So, integrated amplifier, siya yung magdadrive sa sub. So maglagay kayo sa, halimbawa lang, no, napili niyo yung input na tape. So yung pinakang selector nito, ilalagay po ninyo din sa tape, no? Then yung pinakang volume control nito nasa alas 12. Yung pinakang master volume nasa alas 12 po 'yan. So halimbawa ito yung nagdadrive ng subwoofer ninyo, no? Pwede po yan nasa alas 12 or hanggang alas 3. Okay, 3 o'clock. Kung bagsarilos, alas 3 na. No, kung bagsarilos, alas 12 na. So, pwedeng alas 12. Then, dahil nga ito po yung nagdadrive sa subwoofer ninyo, yung pinakang mid, ayan, may nababasa kayong mid, no? I-off po ninyo yan. Then, yung pinakang treble, no, halimbawa, treble, ayan, or nakalagay dyan high, sa iba kasi high eh. I-off po ninyo. Kasi hindi niya naman kailangan ng high, hindi rin niya kailangan ang
mid. Kasi si bass siya eh. Siya yung nagdadrive ng bass. So ngayon, dapat ang balance, dahil left and right ang speaker nito, dapat nasa gitna lang. Then, yung pinakang bass nito, so nasa 0 dB yan, di ba? So, depende po sa inyo. Pwede namang nasa 0 dB lang. Kasi dito kayo magkocontrol ngayon ng bass. Kung nahinaan kayo, lakasan nyo yung bass. Siguraduhin nyo naka-off yung mid at high. Kasi siya ang nagdadrive ng ating subwoofer. So, ito ang volume ng ating ito yung pinaka master volume ng kaliwat kanan. Master volume yan, ano? So, halimbawa, nasa alas 12 lang din or 0 dB. So, alas 12. Then, hanapin nyo po yung low. Ayan, may nakalagay naman, oh, low. Okay? So, bovoluman ninyo yun. Magpapatugtog kayo syempre para man napapakinggan ninyo kung ano yung nagbabago. Low. Then, sa kabila, meron ding low. Ayan, may nakasulat na low. Bovoluman ninyo habang tumutugtog yan, mararamdaman po ninyo o mapapakinggan ninyo kung ano yung mga nagbabago, no? Then itong yung tinatawag natin na crossover frequency, yan na po yung dito na po yung nagbabago kung ano yung nagiging tunog, lumalakas ang bass, yun, ganyan po yan, ano? So ayan po yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, magpatugtog kayo para napapakinggan ninyo kung ano yung nagbabago, okay? So halimbawa, nakakonect na, tama na yung subwoofer, o dito naman tayo sa mid, halimbawa naman si mid. Kung dito nakakonect si mid, okay, so punta muna tayo sa likod dito. Okay, may nakakabit ng low. So, si mid naman tayo. Output naman yan. Ayan, oh. Mid-range. So, iba to ha. Iba yan kasi may pinipindot naman yan. May guide naman yan eh. So, mid-range. Maglagay kayo ng mid. Sa kabila rin, maglagay kayo ng mid. Ayan, dalawa. Okay. Tapos, so halimbawa, ito yung nagdadrive ng mid. Yan. O, punta tayo sa harap nito. Okay tayo. Bago tayo pumunta sa harap, so halimbawa dito kayo naglagay sa VCD, input selector. Dapat yung harap nitong selector nito ay nasa VCD rin. So ito yung nagdadrive ng mid-range, no? Pwedeng alas 12, pwedeng alas 3. Kasi ang volume din naman yan ay nandun din. Okay? So ganito yan. Kung ito po yung nagdadrive sa inyo sa mid-range, okay? So pwede nyo pong hinaan dito yung bass. Pwede ninyong i-off na yung bass kasi meron na kayong subwoofer eh. No? So, pero depende pa rin, makikinig pa rin kayo. Papakinggan nyo pa rin kung ano yung gusto nyo tunog, no? So, halimbawa, ito yung middle or mid, nakasulat dyan, mid. Pwede po ninyo ang alas 12, pati yung treble, nasa alas 12. Siyempre, dapat yung balance, nasa gitna para tumunog yung kaliwat kanan. Okay? So, halimbawa, ito naman ngayon yung high or yung tweeter. O, bago tayo pumunta sa likod, yung tweeter, kung ito yung nagdadrive ng tweeter, dapat po naka-off yung mid. Dapat naka-off din yung pinaka-bass. Kasi mid nga ay high nga. Tweeter lang yan, hindi siya kailangan ng, ito yung magdadrive ng tweeter ninyo, hindi niya kailangan ng bass. No, hindi rin niya kailangan ng mid. Kailangan niya po yung tweeter. Okay? So, punta tayo sa likod. So, maglalagay uli kayo ng cable para sa tweeter. Left and right din. Ayan, left and right. So, depende sa inyo, no? Depende sa inyo kung saan ninyo i-connect. So, halimbawa, kagaya nitong Sakura, A and B. Okay? So, kung napili ninyo A, pipindutin nyo yung selector sa A. Kung napili ninyo, halimbawa, ito naman yung ginamit natin. Kung napili ninyo ay BCD, DVD, basta laging titingnan ninyo yung selector na pinanggagalingan kung saan nakakonect yung pinakang cable wire ninyo. So, ganun po yun, no? Halimbawa, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, no? Kung ito yung nagdadrive sa high, wala pong bass dapat or mid. Dapat si high lang. Okay? So, ganun po yun. Ililink ba namin yan? Hindi mo na kailangan i-link yan tatlo na yan kasi nandito na po sila sa crossover. Sila na po naghiwa-hiwalay. Si crossover po ang naghiwa-hiwalay ng trabaho. Ito yung trabaho ni Pedro. Ito yung trabaho ni Juan. Ito yung kay Kulas. O, kanya-kanya na silang trabaho kaya hindi mo na sila pwedeng i-link. Meron na silang hiwa-hiwalay na kwarto na ginagawa ng trabaho. So, ganun po yun, no? So, okay. So, ang volume, nandun po sa harap. Okay, ang mga volume ng bawat trabaho ay nandito. May nakasulat naman, di ba? So, ito yung mid, no? Mid-high, no? Ito yung low, ito yung mga mid-range. So, pati yung ating tweeter, nandyan na rin po yan, okay? So, kakapain nyo lang. Ito yung mid-high natin, okay? Okay, ito yung mid, ito kasi yung tweeter eh. So, depende po sa inyo kung alin dito yung nagbabagong tunog. Kaya lagi ko po sinasabi, magpapatugtog kayo, papakinggan po ninyo kung ano po yung nagbabagong tunog. Okay? So, kasi pag integrated, maraming pinipihit, hindi kumpara sa amplifier na powered, no? Yung powered amplifier, volume control lang talaga yon. So, tatlo na yan. Tatlong naka 3-way ka na. So, ito yung crossover. Tatlong amplifier na nagdadrive kada speaker bawat isa.
Okay? So halimbawa, ito si subwoofer, hiwalay ang trabaho niya, walang lalabas na boses dyan. Kasi yaan po ay pang-sub lang, nakahiwalay dun sa crossover. So halimbawa, ito naman yung nagtatrabaho kay mid or mid-range, yung boses na may halong tweeter. So wala pong lalabas na bass dyan, puro mid-high lang. So halimbawa, ito yung tweeter, walang lalabas na bass dyan, puro tweeter lang yan, puro kalansin lang yan, wala rin boses na lalabas dyan. Kasi sinala po ng crossover. Sinala ng crossover yan. Ganun ang trabaho ng crossover. O, Johnny Luha, equalizer sa susunod ha. Sige, sa susunod, may equalizer naman tayo. Para hindi sobrang haba ng video, hindi kayo naiinip, no? Johnny Luha po ito.